Ipinakita ng Ukraine ang mga bagong missile at drone na kayang umabot hanggang Siberia at Ural. Kinodipika ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang bagong walang pilotong pangimpapawid na sistema na Dov-Dov-Bush T-40 na kayang lumipat hanggang Siberia at Ural. Sa parehong araw, iniulat ng The Times na 6 na buwan ang ginagamit ng Ukraine ang mga British na jet drone para tamaan ang teritoryo ng Russia. Kasabay nito, opisyal nang sinimulan ng hukbo ang pagbili at paggamit ng unang Ukrainian na ginagabayang bumbang panghimpapawid na ngayon ay eksaktong tumatama sa mga target at bumubuo pa ng humigit kumulang 10 katulad na modelo. Pero sa kabilang banda, sa kasamaang palad, mayroong hindi magandang bahagi ng sitwasyon. Ipinakita ngayon ng CNN ang mga footage ng mga Patriot system na nakatambay lang malapit sa Kyiv na walang mga missile at hindi nagamit sa loob ng ilang linggo. Tara, himayin natin sa episode na ito. Tatalakayin natin ng detalyado ang lahat ng balitang ito at ilalagay natin sa ayos ang lahat. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Kaya ipinakita ng Ukraine ang mga bagong uri ng armas na gawa nila at sisimulan natin ang episode na ito sa drone na Dov-Dov-Bush T-40. Ayon sa datos ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang aparato ay may lapad ng pakpak na halos 5 metro at kayang manatili sa ere, pakinggan ninyo, ng higit sa isang araw ng tuloy-tuloy. Sapat ang layo nito para tamaan ang mga target sa Ural at sa kanlurang bahagi ng Siberia ayon sa pinakabagong datos, higit sa 2,000 kilometro. Sa ahensya, binigyang diin nila na sa panahon ng mga pagsubok, ipinakita ng drone ang seryosong mga kalamangan kumpara sa mga kasalukuyang katulad dito. Napakababa ng kakayahang matukoy ng radar, mataas na performance na makina na may electronic injection at katatagan laban sa mga kagamitang pang-elektronikong pakikidigma ng kalaban. Iba't ibang opsyon ng kagamitan ang nagpapahintulot sa modelong ito na magsagawa ng malalimang reconnaissance, mag-correct ng putok at magsagawa ng high precision na mga atake alinman sa pamamagitan ng pagbagsak ng bala o sa format na kamikaze. Ang kahalagahan ng drone na ito ay hindi ito basta-basta lumitaw, kundi resulta ito ng pagpapaunlad ng napatunayan ng linya ng mga Ukrainian na drone. At ito ay ginawa ng isang kumpanya na noong Hunyo 2022 pa lang ay nagsimula na sa reconnaissance drone na Dov-Bush T-10. Batay sa feedback mula sa frontline, ang team ng kumpanyang ito ay pagkatapos ay nagdisenyo ng bomber na Dov-Bush T-20 at kamikaze na Koti-Koti Horoshko. Parehong ginagamit ang dalawang modelong ito sa labanan mula pa noong 2022 at ayon sa mga developer, nagpapakita ito ng ilan sa pinakamataas na antas ng bisa sa kanilang klase na may kakayahang gumawa ng hanggang 1,000 ganitong mga drone kada buwan. Pagdating sa Dov-Bush T-40, ito na ang susunod na long-range at mas makapangyarihang antas ng ebolusyon ng parehong serye ng mga drone. At para maintindihan, simula nung umpisa ng 2026, kinodipika at pinayagan na ng Ministry of Defense ng Ukraine ang paggamit ng 413 sistemang panghimpapawid na walang piloto sa mga puwersa ng depensa. At halos lahat ng mga ito ay gawa sa Ukraine. Ulitin ko, ito ay 413 iba't ibang uri at klase ng mga drone. Ngayon, ang kwento tungkol sa mga British na drone na umaatake na sa Russia at matagal na nila itong ginagawa. Ayon sa The Times, sa nakalipas na kalahating taon, gumagamit ang Ukraine ng mga drone mula sa 2 British na kumpanya para sa mga pag-atakeng malalim sa loob ng Russia. Ang una ay ang jet drone na si Nyan, mas eksaktong Nyan one-way effector na ginagawa ng kumpanyang Kalen Lance, isang subsidiary ng Baya Systems. Ang mga aparato ay binubuo mismo sa United Kingdom at ang mga technical na katangian ay kahanga-hanga rin. May saklaw na higit sa 240 kilometro, halos 3 metro. Ang lapad ng pakpak higit sa 75 kilo. Ang pinakamataas na take-off weight at mga 20 kilo ang bigat ng warhead. Ang cruising speed ay mga 220 kilometro kada oras at inilulunsad gamit ang pneumatic catapult.
Ang makina nito ay isang gas turbine. Ayon sa tagagawa, nakagawa na ang kumpanya ng mahigit 1,000 ganitong aparato at lubos ng nasubukan ng drone sa aktwal na labanan sa lupa at kamakailan lang ay matagumpay din itong nasubukan sa dagat. Particular, inilunsad ito mula sa isang experimental na barko ng Royal Navy bilang bahagi ng hersisyong Neptune Reach. Hindi isiniwalat ng publikasyon ang pangalan ng pangalawang uri ng British drone para sa seguridad. Ang tanging alam ay lampas 960 kilometro ang kaya nitong abutin. Opisyal na kinumpirma ng kumpanya na Baya Systems na naglalaan sila ng ilang kakayahan sa British Ministry of Defense bilang suporta sa Kyiv. Ibig sabihin, ipinapasa nila ito sa Ministry of Defense ng Britanya at ang Ministry of Defense ng Britanya ang siyang nagpapasa nito sa Ukraine. Alam na ang mga British drone kabilang ang NIAN ay ginamit sa Belgorod pati na rin sa mga oil refinery at mga pasilidad militar sa loob ng Russia. Matapos ang pag-atake noong Hulyo 31, tumigil sa pagproseso ng langis ang planta sa Volgograd at malamang doon ay ginamit nga ang British drone. Noong ika-6 ng Agosto, nasira ng mga drone ang mga tangke sa oil refinery sa Yaroslavl. Ang mga pag-ataking ito ay nabanggit din sa mga nauna naming episode sa YouTube channel na ito. At ngayon, isang mataas na source sa British Ministry of Defense ang nagsabi na oo, ang mga ganitong pag-atake gamit ang British drone laban sa Russia ay nangangahulugan na hindi na natatakot ang London sa magiging reaksyon ng Moscow sa ganitong suporta para sa Kyiv. Naalala pa naman ng lahat ang taong 2022 noong sumisigaw si Putin ng huwag naman sana kapag ang sandatang kanluranin ay tumama mismo sa Russia, tapos na, digma ang nuklear, nalampasan na ang mga pulang linya at iba pa. Pasensya na, nagkandatae si Vladimir Putin at wala siyang magawa tungkol dito. Pwede lang siyang magdabog at susuportahan naman siya ni Dmytro Medvedev. Pinatutunayan din ng mga independenteng datos ang laki ng buong kampanya. Partikular, sinuri ng mga analyst ng Associated Press ang daan-daang malalayong pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia sa buong taong 2026 at natuklasan nila na ang bilang ng mga ito ay tumaas ng 3 beses kumpara noong Enero. Ang mga pangunahing target ng Kyiv ay ang infrastruktura ng langis, mga pabrika ng depensa, mga pasilidad ng air defense at mga bodega. Bukod dito, malaking bahagi ng mga pag-atake ay nakatuon sa paligid ng sinakop na Crimea. At para sa ganitong mga pag-atake, napakabisa talaga ng mga British drone. Ang ikatlang bagong kagamitan ay ang bumbang panghimpapawid na tinatawag na Uravnitel mula sa kumpanyang Ukrainian na DG Industries. At dito, mahalaga ang konteksto ng mismong karera ng armas sa himpapawid, lalo na ang karera sa loob mismo ng Ukraine. Si Colonel Vladislav Voloshin, siya ang hepe ng Departamento ng Sentral na Pamunuan para sa gawaing inobasyon ng sandataang lakas ng Ukraine, ipinaliwanag niya kung bakit talaga kinailangan ang bumbang panghimpapawid na ito na tinatawag na pampantay. Narito ang kanyang sinabi. Ang average na araw-araw na bisa ng paggamit ng KAB, mga guided na aviabomba ng kalaban noong 2025 ay mga 180 unit. Pero ngayon ay umabot na sila ng higit sa 300 unit kada araw. Kaya naman, ang hamon sa atin ay pantayin ang sitwasyon, hindi lang sa dami, kundi pati sa kalidad. At kahit makuha pa ang kalamangan laban sa kalaban. At ayon sa kanya, ang mga Ukrainian na mga module sa pagpaplano at pagwawasto ay nagpapaintulot na gawing high precision na sandata ang mga ordinaryong aviabomba na kayang tamaan ng mga target ng kalaban sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban. Ang aviabomba na tinatawag na Uravnitel ay nakapasa na sa lahat ng kinakailangang pagsusuri at opisyal ng binibili para ipadala sa sandataang lakas ng Ukraine. Ang warhead nito ay 250 kilo. Ang layunin nito ay tamaan ang mga target sa malalim na likuran ng kalaban, may abot na hanggang 130 kilometro ang lipad
at halos 3 beses na mas murang bomba kumpara sa Amerika na katumbas na JDAM. Opisyal na nalaman tungkol dito, nga pala, noong ika-18 ng Mayo pa sa isang eksibisyon ng armas sa Pransya. Kasabay nito, may mga humigit kumulang 10 makabagong uri ng ganitong uri ng sandata na kasalukuyang dinedevelop sa Ukraine. At lahat ng lokal na development ay mas mura ng malaki kaysa sa mga kanluraning katumbas na magpapahintulot na mabilis na mapalawak ang produksyon. Sa ngayon, ilang kumpanyang Ukrainian ang sabay-sabay na gumagawa ng mga guided na bomba na may turbojet engine na kayang lumipad lampas sa abot ng depensang panghimpapawid ng kalaban. Sa kasalukuyan, may 7 ganitong mga gumagawa sa Ukraine at ang mga jet engine ay nagpapahintulot na mapalayo pa ang abot ng paggamit ng mga bomba ng eroplano ng dagdag pang 100 hanggang 200 kilometro. Ngunit sa kasamaang palad, may mga hindi magandang balita rin na may kinalaman sa sistema ng depensa laban sa himpapawid at laban sa mga misil ng Ukraine. Una, iminumungkahi kong panuurin muna natin ang isang maikling video at pagkatapos ay pag-usapan natin ito. Sa gitna ng tahimik na maisan, isang sandali ng lubos na kawalan ng pag-asa. Hindi pa ipinapakita ng Ukraina ang mga ito kaninuman dati. Isang gawang Amerika na Patriot Air Defense Launcher. Ang mga interceptor na inilulunsad nila, ang tanging bagay na kayang sumira sa mga Russian ballistic missile na bumabagsak sa Ukraina, ay kulang na kulang sa supply sa buong mundo. Pero itong mga ito dito ay nakatinggalang, walang ginagawa. Samantalang sa Ukraina ay maaari sana silang magligtas ng buhay halos gabi-gabi. Sa video na ito, ipinakita ng channel na CNN ang mga Ukrainian na Patriot system na sa kasalukuyan ay nananatiling ganap na walang laman. Ayon sa mga sundalo, may mga launcher naman, ngunit hindi nila magamit ang mga ito para pabagsakin ang mga target sa himpapawid dahil sa kakulangan ng mga bala at sa huli, ang mga sistemang ito ay nakatayo lang sa mga bukirin sa rehiyon ng Kiev. Nakita ng mga mamamahayag ng channel ang 16 na Patriot launcher at makikita sa mga ito ang mga bakas ng aktibong paggamit. Ngunit ayon sa punong inhinyero ng sistema, wala ni isa sa mga launcher ang nagpaputok na ng halos 10 linggo na. At sa huli, magbibigay ako ng CP mula kay Dmitry, isang sundalong Ukrainian na miyembro ng command post ng Patriot na nakausap ng mga mamamahayag ng CNN. CP: talagang napupunit ang puso kapag nakikita mong may kagamitan ka. Pero hindi mo man lang maharang ang kahit isang missile. Dumadaan ang mga ballistic missile sa ibabaw ng ulo mo at wala kang magawa tungkol dito habang nasa likod mo ang mga sibilyan. Mahirap itong ilarawan, matindi at hindi ka nais-nais na pakiramdam. Para itong natututo kang maglakad pero hindi mo magawa. Alam mo kung paano huminga pero hindi mo magawa. Dito ko muna lalagyan ng 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.